And magandang hapon, Tuesday, December 26, 2023. This is our daily episode 3144, 3145, and 3146. Alamin natin ngayon ano message ni Universe sa 5 araw na lang. Tapos na yung 2023. Yung iba excited sa New Year, no? Yung iba mag-ingat ho, mag-ingat. Kasi hindi ho sa lahat ng pagkakataon is okay. So, doble, triple ingat ho kasi pasalubong ang unang biyernes ng taon. So, alam nyo na yan. Tignan muna natin dito. Pathfinder, kakasabi. Pangalawa, prosperity. And pangatlo, regeneration. Grabe. So, diba? So, ibig sabihin nito, kailangan mong hanapin yung swerte mo sa buhay at hanapin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, yung mga bagay na kukumpleto sa'yo. Yun ang gawin mo. Kung meron mang mga challenges sa buhay mo, tatagan mo ang sarili mo. Yun lang naman dun eh. You have to go with the perseverance, no? Tsaka, alam mo naman na kapag gusto mo talaga at mahal mo yung ginagawa mo, kahit gaano pa kahirap yan titisin mo. Lalong-lalo na kung nasa gitna itong prosperity natin. So, ibig sabihin, kung kaya mong tanggapin yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, no? Halimbawa, isa sa pinaka problema mo ngayon is sa iba pera, no? Kung problema mo ay pera, sinasabi dito, maghanap ka ng iba pang paraan para kumita ka pa ng pera doon sa mga oras na wala kang ginagawa. Kasi hindi naman po pwede na halimbawa kasi yung ibang tao dyan nagtatrabaho 8 hours, yung iba 12, yung iba depende, di ba? Pero kung gusto mo talagang magkaroon ka ng additional source of income, may mga oras naman, 1-2 oras no, na sideline sa it's either online or pwede ka rin magtrabaho sa lugar ninyo kung saan parang kaya mo lang no, nakitain sa pang-araw-araw na kahit paano yung pamasahe mo, yung baon mo, hindi na magiging pabigat sa magulang mo, hindi na magiging pabigat sa asawa mo at sa mga manugang or biyenan mo. Ganun yun. No? Kasi kapag nakita naman ni Universe at ni God na gumagawa ka ng paraan and then ginagamit mo sa tama at ginagamit mo sa dapat, bibigyan niya sa'yo ito. And then by the time siguro na makamtan mo itong prosperity, dun mo makukuha yung regeneration kung saan nakalagpas ka na sa mga pagsubok na binibigay niya sa'yo at saka kaya mo nang tanggapin, no? Yung mga pagbabago. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na maganda ang buhay mo noon, no? Nung maganda pa yung income ng magulang mo, siyempre maganda yung takbo ng buhay mo. And then dumaan yung pandemic, damay lahat, tapos hindi ka sanay na wala kang nakukuha sa magulang mo or hindi ka na natutulungan dahil damay-damay na lahat. Hirap kang mag-move on sa sitwasyon na yan, di ba? Pero kung ito na may usapin sa pag-ibig, sinasabi dito, sa Pathfinder, ibig sabihin, kung may mahal ka at meron kang taong gustong kausapin, taong hindi mo pa nakausap sa matagal na panahon dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil sa tampo, no? Kausapin mo para magkaroon ng pinto ang prosperity na pumasok sa buhay mo. Kasi minsan hindi mo namamalayan, kaya kami namalas dahil sa mga taong nasaktan mo, sa taong pinangakuan mo, sa taong pinagsinungalingan mo, or sa mga taong in short niloko mo, no? Kung andun ka sa classification na ganon, mag-ingat ka. Dahil yung tao na yan,
Okay lang kung iisa, 'di ba? Papaano kung marami? Yung mga tao na yan ang magiging hadlang sa energy ng prosperity papasok sa buhay mo. So, ibig sabihin, first step pa lang, bagsak ka na. So, kaya kahit anong kayod na gagawin mo, kahit may dumating man na pera, lalagpas lang, no, dadaan lang sa kamay mo, kulang pa, andun ka lagi sa punto ng shortage, andun ka pa lagi sa stress, yung parang hindi mo na alam kung ano gagawin mo. So, yung dito na card, kung ito'y usaping pag-ibig, relasyon, no? Kahit pamilya, makipagbati ka hindi dahil sa pakikipagplastikan, makipagbati ka hindi dahil sa kailangan mo yung suporta niya, makipagbati ka dahil kailangan mo pera niya, kailangan mong ganito, ganyan, huwag ganun. Kung makikipagbati ka, kailangan wagas at bukal sa kalooban mo. Na nakahanda ka, nakalimutan yung nakaraan, at magsimula kayo ng panibago. And by the time na kaya mong gawin yan, at tinanggap ka din at pinatawad ka ng taong yan, magbubukas ito. No? Para another pinto na magbubukas para sa'yo. And then, kapag yan, nagkasundo at gumawa na ng kabutihan, then dito magkakaroon kayo ng next chapter sa love story ninyo, sa pagsasama ninyo. It's either you go with the family relationship or with your friendship. Pero ganito yun. So kung sa tingin mo, no, simula nung panahon na hindi mo nakausap yung tao na yan, ba't ang malas ng buhay mo, ibig sabihin, yung tao na yan, mahalaga sa'yo. Isa yan sa palatandaan. Kasi kung hindi siya mahalaga, hindi ka tatablan ng kamalasan. Kung hindi siya mahalaga sa buhay mo, never na mababother ikaw sa mga ginagawa niya. So, kung ikaw yung tipo ng tao na tulak ng bibig-kabig ng dibdib, bago matapos ang taon ng 2023, no? Kung may kailangan kang iritual, no, gawin mo bago mahuli ang lahat. Kasi ngayon sinasabi ko sa inyo, kung excited kayo sa New Year, which is happening 31-1, no, 'di ba? In between those days, huwag kayong masyadong ma-excite sa January 5th, which is the first Friday of the year. Dahil kung sino man sa inyo ang matamaan ng barang kulam sumpa sa araw na yan, buong taon, minsan isang full cycle ng 10 to 12 years na sacrifices, pains, struggles, etc. ang mapagdadaanan ninyo. Unlike doon sa mga tao na nag-decide na magparitual, kapag yan natanggal sa buhay nyo, yung kamalasan, nag-gain nyo yung kapatawaran, and then everything smooth flowing, tatakbo din yan ng 10 to 12 years sa buhay ninyo. So, not bad, 'di ba? Kung iisipin mo, magpaparitual ka para matanggal yung barang, kulam, sumpa, gayuma, etc. Kung ano man yung kailangan tanggalin. At yung kapalit is gumaan ang buong taon mo ng 2024. Why not? 'Di ba? So, yun yung iisipin mo. Timbangin mo. Kailangan mong ipagawa ngayon para hindi ma-damage ang buong taon ng 2024. Kasi kung hihintayin mo pa, natatamaan ka bago ka mag-aksyon, yung ritual ho ay hindi ho magic. It's a process of healing. Depende ho sa needs po ninyo. So kung gusto nyong magpa-ritual, much better na ngayon, Tuesday, and then, eto na, huling linggo na ng 2023, bago mag-January 5th. Okay? So, let's proceed with special episode. Tignan natin kung anong mangyayari after this episode. Good evening!